Araw, magandang sikat ng araw. Abalang-abalang lahat, lalo na si Langgam. Sa kabilang banda, may isang tipaklong na masaya naglalaro. Siya ay paawit-awit pa. Patalon-talon ito sa damuhan. Ilang sandali pa, nakita niya si Langgam na dahan-dahan may bit-bit na pagkain. Ito ay isang butil ng bigas. Kaibigan, bakit ka gawa ng gawa? Ang ganda ng panahon, tayo ay maglaro. Sabi ni Tipaklong kay Langgam, salamat mahal kong kaibigan. Ngunit, kailangan ko maghabot ng pagkain para pag dumating ang tag-ulan, hindi ako'y magugutom. Pagsagot ni Langgam, nagpatuloy si Langgam sa paghakot ng pagkain. Hakot dito, hakot doon, habang si Tipaklong ay patuloy naglalaro. Nagsasaya habang abalang lahat. Hindi nga inisip ng parating ng pagtaggutom. Lumipas ang araw, ganun pa din ang ginagawa ni Langgam. Hindi din nagbago si Tipaklong. Sayaw siya nagsayaw. Hindi niya pinahinggan si Langgam. Ilang buwan ang lumipas, dumating ang tag-ulan. Malakas ang hangin, malakas ang ulan, malakas ang kitlat at kulog. Marami na sira na halaman at puno. Walang mahanap ng pagkain sa paligid. Ang bahay ni Tipaklong ay nasira. Wala siyang pupuntahan. Naisip niya si kaibigan Langgam. Dali-dali itong kumatok sa pinto ni Langgam. Kaibigan Langgam, papasukin mo ako. Kung ay gutom na gutom para walang masulungan, ang sabi ni Tipaklong. Binuksan ng Langgam yung pinto. Pinapasok niya si Tipaklong. Halika kaibigan, pumasok ka at kumain. Ang sabi ni Langgam. Salamat kaibigan, pasensya na sa abala. Hiyang-hiyang sagot ni Tipaklong. Dahil alam ko na bakit kailangan mag-ibo ang magandang sikat ng araw. Namiti lamang si Langgam. Wala na ako nag-ipon na nagpagkain si Tipaklong. Wala siyang inaksayang panahon para may magkain siya habang pagdating ng pag-ulan. Nakinig na siya sa kaibigan Langgam. Ayon ng kwento, handa at pagsisikap ay pahalaga para sa kinabukasan.